Good day everyone. I'm John Jexter Natividad together with my groupmates Rosemin San Jose, Chris Jordan Gabriel, Rich Cornico, Lawrence Dave de Guzman, John Paul Gabanit, and Gio Di Mapawi. Our topic for today is all about hydrogen power plant. Description: a hydrogen power plant is a concept designed for a new widespread source of electricity. Essentially, it is a facility which uses hydrogen to produce electrical energy. So yung hydrogen power plant daw ay isang uri ng planta ng kuryente na gumagamit ng hydrogen bilang fuel upang makagawa ng electricity sa pamamagitan ng chemical reaction nito sa oxygen, na nagre-resulta sa malinis na energy at tubig bilang byproduct. Working principle: large tanks of liquid hydrogen will feed into thousands of hydrogen fuel cells. These fuel cells are solid structures containing an electrolyte, fluid, and two terminals, much like batteries. The reactants flow into the cells, in this case hydrogen and oxygen. They intermingle with the electrolyte to produce an electrical charge and water as byproduct. The water flows out another port while the electricity is siphoned off the terminals and held in gigantic multi-ton batteries. The electricity resides in the batteries until it is needed, in which case it is sent out through the local power grid just like any other type of power plant. So yung working principle ng hydrogen power plant ay nagsisimula sa malalaking tangke ng liquid hydrogen na nagpapakain sa libo-libong hydrogen fuel cells na parang mga baterya dahil mayroon itong electrolyte at dalawang terminal. Sa loob ng fuel cells, pumapasok ang hydrogen at oxygen at nagkakaroon ng chemical reactions sa electrolyte na lumilikha ng kuryente at tubig bilang byproduct. Ang tubig ay inilalabas sa hiwalay na lagusan habang ang kuryente ay kinokolekta sa mga terminal at iniimbak sa malalaking baterya. Kapag kailangan ng kuryente, ito ay kinukuha mula sa mga baterya at ipapadala sa power grid upang magamit katulad ng karaniwang system ng ibang power plant. Battery parts and functions. So the first part is electrolyte. It is a chemical compound that conducts electricity by changing into ions when melted or dissolved into a solution. It can be a liquid or paste-like substance. Example is ammonium chloride, zinc chloride, potassium hydroxide, lithium tin, phosphorus sulfide, and sulfuric acid or H2SO4. The next part is anode. Anode is a negative or reducing electrode that releases electrons to the external circuit and oxides during the electrochemical reaction. One example or another example for this is zinc, metallic lithium, and lead. The third part is cathode. It is a positive or oxidizing electrode that acquires electrons from the external circuit and it's reduced during the electrochemical reaction. Example for this is manganese dioxide, carbon, lead dioxide, and copper. So, next slide is the schematic diagram of the battery for better understanding. So here, we can see three vital parts that interlinks one another. The anode and cathode are being submerged in electrolyte solution. At the middle of it is a semi-permeable barrier. This semi-permeable barrier prevents the excess of electrons in the anode side to go directly to the cathode side. This is how it works. So on the side of the anode, the electrolyte and the anode forms a chemical reaction in such a way that it produces an excess electron, making the anode side negative. As we all know, if there are too many excess of electrons, they will keep on moving, transferring one another in random. At the same time, they will repel one another. The resulting scenario is that those excess of electrons will look for a place that are fewer electrons. On the other hand, the cathode side, the electrolyte and the cathode forms a chemical reaction in such a way that it produces a substance that readily accepts electron, making the cathode side positive. Note that on the side of the anode, it produces an excess of electron, and on the side of the cathode, that one that being produced is an electron acceptor.
Therefore, interconnecting the two along with the respective load, the excess electron on the anode side will travel towards the cathode, and this particular cycle repeats on and on until the battery depletes. Next is the battery construction. So here is a typical battery construction. On the top of it, we have a metal cup, and the vertical part is the carbon rod, which is the positive electrode. The frame, or the one that encloses it, is the zinc case, which is the negative electrode. We also have the magnes, which is the black part in the back of the vertical part of the battery. And we also have the white image, which is being called moist space of the ammonium chloride. And the bottom part is what we call the metal bottom, or the negative side of the battery. Battery, how it works. So ito po yung working principle ng battery. There are a couple of chemical reactions within the battery. At the anode, the electrode reacts with the electrolyte in a reaction that produces too many free electrons. As a result, these free electrons repel each other and try to go to a place with fewer electrons. Meanwhile, at the cathode, another chemical reaction occurs simultaneously that enables that electrode accept electrons. In a battery, the only place go to is to the cathode, but the separator keeps electrons from going straight from the anode to the cathode within the battery. When the circuit is closed, or a wire connects the cathode and the anode, the electrons will be able to get to the cathode. So dito naman makikita natin ang working principle ng hydrogen fuel cell. So number 1, a hydrogen is pumped into the cell through a flow plate. And number 2, the anode, where hydrogen molecules split. At the anode, or point where electrons flow out of the device, a platinum catalyst, or a metal that causes a chemical reaction, split hydrogen molecules into positive hydrogen ions and negatively charged electrons. And the number 3, this is the PEM, or the polymer electrolyte membrane. The polymer electrolyte membrane only allows the positive charged hydrogen ions to pass, forcing the negative electrons along an external circuit. This is something like diverting water from a river to power a water wheel. So number 4, the electricity. The separated electrons are diverted along an external circuit, creating an electrical current. And number 5, oxygen. Outside, oxygen is pumped into the cell through a flow plate. And the number 6, ito na po yung cathode, where molecules combine. Another catalyst at the cathode, or point where electrons enter a device, causes the negatively charged electrons and positively charged hydrogen ions to combine with oxygen to form water. So dito naman tayo sa working principle ng hydrogen fuel cell. First, hydrogen. Hydrogen is pumped into the cell through a flow plate. Second, or yung 2 is anode. Dito naman, ang molecules ng hydrogen ay nag-split. At the anode, or point where electrons flow out of the device, a platinum catalyst, or a metal that causes a chemical reaction, splits hydrogen molecules into positive hydrogen ions and negatively charged electrons. Stage 3 is PEM, or a polymer electrolyte membrane. The polymer electrolyte membrane only allows the positively charged hydrogen ions to pass, forcing the negative electrons along an external circuit. This is something like diverting water from a river to power a water wheel. And stage 4 is electricity. The separated electrons are diverted along an external circuit, creating an electrical current. And stage 5 is oxygen. Outside, oxygen is pumped into the cell through a flow plate. And stage 6 is cathode, wherein molecules combine. Another catalyst at the cathode, or point where electrons enter a device,
causes the negatively charged electrons and positively charged hydrogen ions to combine with oxygen to form water. Or the two hydrogen molecules plus one oxygen molecule is equals to H2O. And stage 7 is water, wherein oxygen combines with hydrogen molecules to make water, which exits the cell. Next slide is Siemens Energy. Ang Siemens Energy ay nagde-develop ng world largest green hydrogen power plant sa buong mundo. Ang system na ito ay gumagamit ng solar energy para makapag-produce ng hydrogen through electrolysis. Ang hydrogen na ini-store at ginagamit para makagawa ng kuryente kahit gabi na. Kaya tuloy-tuloy ang power supply. Matatagpuan ang project sa French Guiana at kayang mag-provide ng 10 MW sa umaga at 3 MW sa gabi. Pinagsama-sama nito ang solar panels, fuel cells, at batteries para maging stable at reliable ang renewable energy. Next slide is chemical reaction in zinc carbon battery. Ang zinc carbon battery ay isang uri ng battery na gumagawit ng chemical reaction para makapag-produce ng electricity. May tatlong main parts ito: anode, cathode, and electrolyte. Sa anode, ang zinc ay nagre-release ng electrons at ito ang dumadaloy sa circuit para makagawa ng kuryente. Sa cathode naman, nagre-react ang manganese dioxide kasama ang ammonium ions. May mga side reaction din na napoproduce na gases tulad ng ammonia at hydrogen, pero inaabsorb ito sa loob ng battery para maiwasan ang pressure buildup. So next naman ay hydrogen fuel cell or yung working principle niya. So alam mo yung battery, di ba? Ganun din yung hydrogen fuel cell. Pero mas cool siya kasi hindi siya nauubos agad basta may supply ng fuel. So hindi mo na rin kailangan i-charge. So tuloy-tuloy lang siya gumagana ng kuryente hanggat may hydrogen. So ganito lang siya gumagana, 'di ba? May dalawang side yung fuel cell, yung anode or negative and then the cathode yung positive. Tapos may gitna na tinatawag na electrolyte. So sa anode side pinapasok yung hydrogen. Tapos dahil may catalyst, parang hinahati niya yung hydrogen into dalawang parts, yung protons and then yung electrons. So yung sa electrons, hindi sila makadaan sa gitna kaya iikot sila sa labas. So external circuit yun. So habang umiikot sila, doon nagkakaroon ng electricity. Yun yung ginagamit nating kuryente. So yung sa protons naman, sila yung dumadaan sa loob. So electrolyte papunta sa cathode. So pagdating sa kabilang side, nandun yung oxygen yung galing sa hangin. Tapos magmi-meet ulit yung protons, then electrons at oxygen. So ang result is yung tubig at yung heat or yung init niya. So in short, hydrogen plus oxygen is equal to electricity plus water at heat. So parang teamwork lang siya. So hydrogen nagbibigay ng energy, oxygen tumutulong para makabuo ng tubig, and the electrons gumagawa ng kuryente habang umiikot siya. So kaya siya, environmental friendly kasi tubig lang ang byproduct niya, walang usok at pollution. So dito naman tayo sa latest development, yung Long Range Energy Generation Project. So dito, isa siya sa pinaka-advanced na power plant sa US ngayon. So ang goal nito is gumawa ng kuryente gamit hindi lang natural gas, kundi pati hydrogen na mas malinis sa environment. So sa ngayon, hindi siya full hydrogen kasi ang ginagawa muna nila ay halo muna. Kumbaga 5% sa hydrogen plus natural gas yung ginagamit sa turbine. So parang step by step approach para safe at stable pa rin yung operation. So yung turbine na ginagamit nila is galing sa General Electric. Specifically yung H-class gas turbine na kayang mag-handle ng ganitong fuel mix. So ang plano nila in the future, dahan-dahan nilang dadagdagan yung hydrogen hanggang sa umabot sa 100% green hydrogen. So pero hindi yun instant. So target nila gawin over the next decade pa. So paano sila kukuha ng hydrogen doon? So gagamit sila ng process na tinatawag na electrolysis. Basically, hatiin nila yung tubig
into hydrogen and oxygen gamit yung electricity. So tapos, kung yung electricity na gamit ay galing sa renewable energy like solar or wind, so magiging green hydrogen siya. So meaning clean talaga siya or mas malinis. So in short lang, so sa ngayon natural gas plus konting hydrogen muna. In the future 100% hydrogen na, so mas eco-friendly siya. And then yung pinaka-goal nila is ma-lessen yung pollution, so mas sustainable na power generation. So parang transition lang siya mula sa traditional energy papunta sa mas malinis in the future. Tumungo naman tayo sa next slide. Why it hasn't gone mainstream? Sa hydrogen production through methane, about 95% ng hydrogen ay ginagamit para mag-produce tsaka mag-process ng steam reforming. Tapos sa separating hydrogen atoms naman from carbon atoms in methane, yung proseso na ito ay magastos. At saka nagre-release siya ng greenhouse gases kaya hindi masyadong ginagamit, which contribute nga sa global warming, thereby canceling out any benefits to the environment. Tapos tumungo naman tayo sa hydrogen production through water. Gaya ng other production method is electrolysis, which separates hydrogen from water. The downside is mahal nga din ito. Tapos for hydrogen to reach its full potential as an energy source, scientists need to figure out a way to produce it inexpensively from clean, renewable resources. Tapos pumunta naman tayo sa cost. The cost of fuel cells can be high given of the use of platinum. Ayun nga, gumagamit siya ng platinum kaya nga mahal as one of the largest components in the materials. However, there is work underway to find a non-botinum catalyst approaches. Ayun, para mas ma-reach natin yung more effective cost. Tumungo naman tayo sa schematic diagram. Ang isang hydrogen power plant ay gumagawa sa pamamagitan ng pag-convert ng hydrogen sa electricity gamit ang fuel cell. Kunwari, may kailangan natin ng dalawang tangke. Yung isa hydrogen na pumapasok sa anode side, tapos yung oxygen naman pumapasok sa cathode side. Tapos yung fuel cell naman, ayan, gagawa siya ng energy. Tapos yung byproduct nun is yung warm water na lalabas. Tapos yung sa through the process, magagawa nun yung direct current. Dahil doon, meron naman tayong inverter na kino-convert yung direct current into alternating current. Tapos papasok yun sa grid transformer. Tapos pagka napasok na sa grid transformer, ayun na, mapupunta na siya sa mga substation. Tapos ayun, may papamahagi na sa mga bahay-bahay. Tapos, para mapaliwanag pa natin, yung hydrogen input, hydrogen gas ay pinapasok sa fuel cell. Tapos yung mga fuel cell naman ay nahati sa proton at electron. Tapos yung mga proton exchange ay dumadaan sa electrolyte, electron ay dumadaan din sa external circuit. Tapos ang oxygen input ay pumapasok sa kabilang bahagi ng fuel cell. Tapos yung water output, yung proton, electron at oxygen ay nagsasama para bumuo ng tubig at init. So, ito pa yung dalawang reason why hydrogen power plants hasn't gone mainstream. First is hydrogen storage. Yung nais lang sabihin dito ay hindi ang produksyon ng hydrogen ang pangunahing problema, kundi yung paraan nito kung paano maiimbak at maipamamahagi ng ligtas, efficient at practical. Dahil ang hydrogen ay napakababa ang energy density, nangangahulugan ito na kahit marami kang hydrogen na gas, kakaunti lamang ang energy taglay nito. Kung hindi ito ilalagay sa napakataas na pressure o palalamigin upang maging liquid, kinakailangan ang mga espesyal at makakapal at matitibay na tangke para sa pagre-refuel na kayang humawak ng matinding kondisyon na nagdudulot ng dagdag na gastos at komplikasyon sa sistema. Higit pa rito, wala pang malawak at maayos na infrastruktura para imbakan ng hydrogen kumpara sa mga tradisyonal na fuel tulad ng gasolina at diesel. Sa madaling sabi, kahit kinikilala ang hydrogen bilang isang malinis at potensyal na alternatibong fuel, nananatiling hamon ang praktikal na paggamit nito dahil sa kahirapan at kamahalan ng pag-iimbak at pagdadala nito sa kasalukuyan.
So next naman is yung hydrogen leak. Ito naman yung tumutukoy sa panganib ng hydrogen leakage. Dahil napakaliit ng molecule ng hydrogen, kaya madali itong makatakas sa maliliit na siwang ng mga tangke at tubo sa produksyon, pag-iimbak at paggamit. Ayon sa ulat ng Science Magazine noong 2003, kung magiging malawakan ang paggamit nito at marami ang maglilik sa atmosphere, maaari ito makapinsala sa ozone layer ng mas mabilis kaysa sa CFS. Ipinapakita nito na kahit malinis ang hydrogen bilang fuel, may kaakibat pa rin itong environmental risk kapag hindi maayos ang pagkontrol sa pagtagas. Bakit nga ba kapaki-pakinabang ang hydrogen power plants at paggamit ng hydrogen sa fuel cells? Una, mas efficient ang hydrogen kumpara sa gasolina. Dahil mas maraming energy ang nabibigay nito kada timbang ng fuel. Ibig sabihin, kung pareho ang laki ng tangke ng hydrogen at gasolina, mas malayo o mas malakas ang pwedeng takbuhin ng sasakyan gamit ang hydrogen. Pangalawa, malinis ang emission ng hydrogen fuel cells. Kapag ginagamit ang hydrogen sa fuel cell, tanging tubig lang ang nililikha. Kaya walang carbon dioxide o iba pang pollutants na nagdadagdag ng smog at problema sa kalusugan. Pangatlo, mas tahimik ang operasyon ng fuel cells kumpara sa traditional na combustion engines dahil mas kaunti ang gumagalaw na parte. Sa madaling sabi, ang hydrogen fuel cells ay mas epektibo, mas malinis at mas tahimik na alternatibo sa karaniwang teknolohiya ng power at transport.